makahalubilo at maging kaibigan ng mga sikat na artistang hinahangaan sa telebisyon at pelikula. Ito ang munting pangarap ng bawat TV fan. Pero ang lahat ay merong suntok sa buwan na panaginip na maging isa ring sikat na personalidad. At may ilang masuswerteng tao na sadyang tadhana ang nagdidibuho ng kapalaran na makatungtong sa industriya na aming kinabibilangan. Sino nga ba ang hindi nais na makilala at makapagpasaya ng mga tao? Ngayong gabi po mga kapatid dito sa Star Confessions, sabay-sabay po nating tunghayan ang mainspirasyong kwento ng buhay ni Owen ng Willing Willie. Yabang mo ah! Pwede naman ah! Oh! Lamang ka na! Tama na! Ayan! Simula nung mali, sakit ng ulo na makihilig sa basag gulo! Naku, maganda kayo ng pampiyansa para dyan. Walang pag-asa! Tama na! Ano ka ba naman? Hindi naman nakakatulong yan eh! Okay na. Okay, tama na. Magtawag pa kayo ah! Sakit sa ulo. Iyan ang tingin sa akin ng mga panahong yon. Pero may katigasan man ang ulo ko ay lumaki pa rin ako may takot at pagmamahal sa mga magulang. Hindi rin naman kasi sila nagkulang sa pag-aaruga kahit pa nga na destino sa trabaho si Daddy sa malayong lugar. Nak! Gising na, tanghali na. Ano ka ba? Happy birthday! Happy birthday! Dad! Oh. Uy, akala ko nasa Quezon pa po kayo. Uy! Birthday mo! Eh di dapat nandito ako. Thank you ka ng thank you eh. Ako muna mag-thank you. Bakit? Masaya lang ako nakita ko si Daddy. Ah, okay. Kasi meron kaming Surprise sa'yo. Talaga po? Oo! Asan na yung surprise? Asan na? Ito yung palagi mong hinihingi sa amin. Palagi! Kaya naisipan namin ng mami mo ibigay sa'yo. Kotse! Hindi! Drum set! Ano ka ba? Ayan, oh! Ayan ang palagi mo hinihingi! Oh! Diba? Oh! Maka-surprise nga ah! Oh! Parang ano, hindi sincere ang pagkaka-surprise Hindi, mo. mami, natutuwa naman po ako kasi po, na-surprise na talaga ako kasi drum set. Set po, madami po yan eh. Snare lang po to eh. Ay, pambihira ka! Ay, syempre! Naman, no? Ano ba naman ang gusto mo? Ako, bibit-bitin ko yung lahat ng mga kasama niyan. Oo. Set nga! Iyan ang installment. Nasa babae ka. Nasa kuwara mo! Para mag-set. set! Akala ko every year bibigay sa akin. Set eh, para Kompleto na! Bukod kay Mami at Daddy, nakahanap ako ng kakampi kay Kuya Ron. Oo. Hindi ba dating kontrabida ni FPJ yan? Ha? Tsaka nagkakama. Dati yun. Ngayon, bida na. Kaya ko, di ba? Diba, swerte-swerte lang talaga eh. Pero alam mo, gusto ko rin talaga magtrabaho sa TV. Para kasing, tingnan mo, parang saya ng buhay nila, oh. Saka gustong-gusto ko talaga makakita ng maraming artista. Ganun ka nga. Ganun ka. Labas mo. Tapos ganun mo ng konti. Eksakto eh. Bonjing! Bonjing eh! Pero bagay sa'yo. Pwede, bakit hindi? Binubuli mo naman ako, eh. Gawin ko na tinatawag mo, malay mo, maging isang sikat na artista balang araw. Alam mo, walang imposible. Yung kalukuhan mo, dun mo dali. Malay mo, sumikat kang artista. Wala nang pumipigil sa'yo eh. Tuloy mo lang. Bakit hindi? At, pag nangyari yun, naging isang sikat na artista na ako. Owen. Anong magandang screen name? Yan, maiisip mo na lang siguro yan pag... Siyempre, tatawagin ako ng maraming chicks. Ang pagiging fan at ang pangarap na sumikat, ang dahilan kung kaya mass communication ang kursong kinuha ko sa kolehiyo. Pero yung Owen na malikot at makulit, ay unti-unting naging probinsyanong mahiyain.
Nawala ang kumpiyansa ko nang makita ko ang mga mapoporma at dikotsing Manilenyo. Kaya itinago ko na lang sa 4 na sulok na banyo ng dormitoryo ang pangarap kong ito. At dahil sa isa akong promdi, nagpumilit akong makisabay sa Agos na Maynila. Sa masasayang bagay na nakakalunot kung hindi mo kayang salamatin. Lalasing. Hindi pa daw. Sige nga, straight mo nga yan. Ah. Owen! 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 Papakat mo doon sa chick, Rod, ah. Lalaan mo yan. Nakapot dyan. Ayoko. Sige na, dude. Punta mo na. Baka maunahan ka pa ng iba dyan. Tama na, dude. Yes. Ayan, isang beer. Okay ka lang ba? Okay lang, cause I'm a little big boy. Takot ka ba? Ako nga pala si Owen. Nice meeting you, Owen. And you're... Ivy. Noong mga panahong yun, naranasan ko na masarap pala magkaroon ng inspirasyon. At ang inspirasyong yung pala ang magbubuo sa aking pagkatao bilang isang ganap na ama. At nagmulat sa maagang responsibilidad. Pero siguro, kung ano talagang inukol para sa iyo, tadhana siyang kusa magpupukol nito. Ang unti-unting namamatay kong pangarap ay muling nabuhay nang magpraktikum ako sa Itbulaga. Namoy niyo yun? Namoy yung alif. Amoy artista. Ang bango, di ba? Siyempre, artista yun eh. Kaya rin bumili ng mga mamahaling pabango. Eh, yun nga ibig ko sabihin eh. Amoy artista. Amoy ng tagumpay. Kuya Owen, nag-lunch ka na ba? Gutom lang yan. Kayo, seryoso ko. Sarap-sarap kayo mag-artista. Rimo, sikat ka na. Tapos napapasayaw pa, ang dami-daming tao. Tapos masaya ka rin. Siyempre, dahil ang laki-laki ng sweldo mo, kaya mong bilhin ng kahit ano. Tama? Alam mo, may point ka dyan eh. Hindi niyo alam. Remember the saying? If you wanna be an actor, don't buy a transistor. In television, you will not missing in action. Galing nga. Eh, kaya mo pala si Tito Jimmy. What are you looking at? Whether you like it or not, magaling akong bumalat. Ay! Pasensya po, nagkakatuwa lang naman po kami. Sorry po. Sorry, is that all you can say? Words don't come so easily. You're very good, and I love it 3 times a day! Kaya ako kayo idol, Tito Jimmy. Thank you po. It's okay. Remember the saying, imitation is next to cleanliness. Magaling kang manggaya. Magagamit mo yan. Huwag mo lang gagamitin sa kasamaan. Okay? Okay po. Thank you po, Tito Jimmy. Jimmy! Muling nabuhay ng Itbulaga ang pangarap ko na makita sa TV at mag-perform. Pero mas binulaga ako ng isang di makakalimutang pangyayari sa buhay ko. Oh, babe. Tuwing nakakausap ko yung mga artista, sinasabi nila sa akin hanggang ngayon hindi pa rin sila makapaniwala sa mga nararanasan nila, sa mga tinatamasan nilang tagumpay. So naisip ko, pag-asa pa talaga yung mga pangarap ko. Bakit parang kanina ka pa walang kibo dyan? May iniisip lang ako. Iniisip? Baka naman problema ka, sabihin mo sa akin. Tayo, Owen. May malaki tayong problema. Aba naman, hindi mo naisipin yung problema. Remember the saying,
If you can beat the problem, join them! Buntis ako. Magta-3 buwan na. Bakit ngayon mo na sa akin sinabi? Dahil natatakot ako. Mapapatay ako ng papa ko. Anong plano mo? Owen, ako ba dapat ang tanungin mo? Ikaw, ano bang plano mo? Kaya hindi ko masabi sa'yo dahil natatakot ako sa magiging reaction mo at hindi nga ako nagkamali. Hindi mo alam ang gagawin. Wala kang kwenta. Irene! Irene! Bago pa nakapreno si Owen sa mabilis na takbo ng buhay niya sa Maynila, namalaya na lang niya na nabangga na pala niya ang realidad ng buhay. Sa murang edad ay naging ama si Owen. Pero ang pangyayaring ito ang gumising sa kanya para harapin na ang tunay na laban ng buhay. Ako na po mag-aalaga kay Ivan. Nako, speaking of the devil. Mami, good evening everyone! Tita! Another devil! Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Oy, kumain ka na ba? Ako, Mami, busog na busog na busog na busog. Si Daddy ba nandyan? Bukas pa uwi. Parang iba aura mo ngayon, Oo nga. Ha? Saya. Ano ba nangyari sa araw mo at ganyan kakasaya ngayon? Mami! Ah. To, hindi na ako practicumer. Regular na empleyado na ako ng Eat Bulaga. Oh! Uy, talaga? Ano naman nangyari yun eh? Pumayag na hindi ka pag-graduate? Mami, basta lahat pagtsatsagaan mo, kaya mo. Tsaka ginagawa ko to para kay baby. Baby! Ikaw dito, anak, mabibilang na kita ng gatas sa diapers. Tayo na iyak na iyak eh. Ay nako, ningas kugon lang yan. Naku, sana nga makatiis kang hindi gumawa ng problema. Naku, malamang hindi ka naman talaga tatagas sa trabahong yan. Ate, ano ka ba? Asaya-saya nung araw ng bata sinisira mo. Owen, huwag mo pakialaman ang tita mo. Good job. Congrats. Thank you, Tito Ron. Ay, nako. Gutom na yan. Tita, Mami, Umiiyak. Honey, Ron, ibang Owen na ang makikita niyo. Hindi na yung dating Owen na irresponsable, magiging isang Owen na mabait, mabuting ama, at isang responsableng tao sa mundo. Responsable, ha? Responsable! Nahirapan man akong pagsabayin ng pagiging estudyante, pagiging ama, at paghahanap buhay ay nairaos ko ito na maayos. Pero ang mas mahirap ay yung hindi ka masaya sa ginagawa mo dahil alam mong marami ka pang galing na maibubuga. Kanina pa kita tinataw mula doon sa pwesto ko eh. Bagsak na naman balikat mo. Ano ang problema? May iniisip ko lang kung hanggang kailan ako magiging PA. Eh, ganun talaga, pare. Ako nga, isipin mo. Bumilang ako ng taon, pare, bago ma-promote bilang segment producer. Eh, magtiyaga ka lang. Bre, kung sa tiyaga lang, wala namang problema eh. Siyempre, gusto ko naman ng action sa production. Eh, nakakabobo na araw-araw na pag-aayos ng props sa kapag seserox ng scripts eh. Ganun talaga ang profesyon, pare. Kailangan mo magsimula sa baba, paakyat. Eh, mag-antay ka lang. Malay mo, sumunod ka naman. Ayoko na nga maging PA. Pero hindi naman sa pagmamayabang ha. Marami akong talent. Sa dami ng talent ko, hindi ko may papakita kung ganito lang ang trabaho ko. Pare, nire-respeto ko yung opinion mo, ha? Ang payo ko naman, bakit di mo subukan mag-apply sa ibang production? Malay mo, doon ka nababagay. Isipin mo ha. Isipin mo lang. Sila nagbigay sa akin ng break. Nakakaya naman. Simple lang. Pare, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, para sa sarili mo. Kausapin mo sila, sabihin mo, professional move or career move. Sigurado ko maintindihan ka nila. Eh, mga pamilyado rin yan eh. Palagay mo, Sa bagay, may punto ka dun. ikaw lang. Kung hindi ka nga naman susugal, eh wala talaga mangyayari sa buhay mo. Gusto ko yan. Eh, kaysa iiwat-iwat ka ganyan, kumilos ka na. O ano,
Ha? Sige. Kaya tayo doon. Sunod mo na yan. Sinunod ko ang binubulong na isip ko. Nag-resign ako sa trabaho at maswerte namang makapasok ako sa isa pang noontime show sa magandang tanghali bayan. Dito, una ako nabigyan ng pagkakataon na masilayan ng kamera. Girls, excuse me. Makinig kayo ha. Kasi patapos na yung commercial eh. Next na yung talent portion. Oh, merong marker sa gitna ng stage. Doon lang kayo didiretso pag tinawag yung pangalan niyo. Maliwanag ba yan? Maliwanag ha? Pag ako pinagalitan dahil sa... Ayos, Owen ah. May libre pang kiss ah. Ganun talaga pag sinuswerte ka. Kaya pala ganado ka palagi sa trabaho. Hindi ka nalingon. There's a saying. If you want it, you get it. Because if you don't, you die. Best friend, ayos yun ah. Jimmy Santos na Jimmy Santos. Kaya dyan kay Randy, nagkakatuwaan lang po kami ng kaibigan ko po. Pero alam mo, ang laki mo rin tao. Bagay na bagay sa'yo. Bonjing na bonjing. Di mo kaya gawin sa show yan? Good idea yan, best friend. Teka, paisip natin sa mga writer kung saan maganda ipasingit. Ayos yan. May naisip akong pangalan mo. Jimmy. Jimmy Santol, yun. Pwede. Kwelang-kwela yan. Ayos yun. Jimmy Santol po? Basta, galingan mo. Pag naisalang ka na, kailangan katawa-tawa ka talaga. Asahan namin, ha? Opo. Thank you po. Oh, sige, isang sample pa nga. I love you 3 times a day. Nagpapalit-palit ng title ng programa, pero nanatili akong parte ng mga ito. Mula sa pagiging production assistant, audition master, segment producer, ako ay aksidenteng naging floor director. Owen, tapos na ba yan? Ay, Direk, ito po. Tapos na po. Bakit? May pag-uutos pa po kayo? Oh, hawakan mo muna to. Direk, para po saan to? Props din po. Hindi. Wala si Mon ngayon. Wala tayong floor director. Ikaw muna. Talaga po? Sige po. Kayang-kaya ko yun. Thank you, Direk. Sige. Dahil sa mga segment na pinagkatiwala sa akin, na madalas na kinabibilangan ng mga kababaihan, naging imahe ko tuloy sa mga tao na isa akong chick boy. Isang bagay na bahagi ng mapanuksong mundo ng telebisyon. Ano, makungutang ka na naman. Hindi akong pa 5'6". Hindi, puro ka kalokohan. Ano nga? May chicks dun sa labas, pare. Ang puti. White Leghorn? Hindi. Gusto ko raw makakilala. At gusto ko raw makakaano. Makano? Ano? Makano? Makakaano? Makakadate. Makakaano ka ng makakaano? Ikaw, ano yung dyan eh? Sabihin mo na lang, date. Sunod-sunod na ipinagkaloob sa akin ng magagandang kapalaran. Munti ko nang makalimutan ang lahat ng tamis ay maaari pa rin mauwi sa pait. Ang pagiging natural na makulit at komedyante ni Owen ay nagbunga. Ang paminsan-minsan niyang paglabas sa harap ng mga kamera ay nagbigay sa kanya ng puwang sa mundo ng telebisyon. Nagpatuloy ito hanggang sa mabigyan siya ng pambihirang pagkakataon na makatrabaho si Willie Revillame. Ito, sorry ha. Nagising ko yung pinaka-pogi ko. Huh? Okay lang yun, Daddy. Total, gusto din naman po talaga katama kita. Eh, bakit po ang tagal yung hindi umuwi? Busy lang si Daddy. Ang dami kong ginagawa, ang daming trabaho, ang daming work. Alam niyo, Daddy, miss na miss ko na kayo. Miss ko na yan. Sobra. I love you, Daddy. Love you. I love you too, din po. Sumisexy. Hi! Hi, Owen! Owen, anak. Good Kaya kumain ka na. morning. Kumain ka na. Ako nagpumangkin. Hindi po ba bumamali yan? Oo Basta, nga. Bakit ganun kayo dito? Hindi ko naman mag-almusal ng panlalait, no? Ano mo na? Isang araw pa yan, kinukulit ang daddy mo. Pasis daw ng wawawi. Ayun.
Yun. Ito nga naman ah. Bilog talaga ang mundo. Dati-rati ko tingnan ako niyo para akong basura. Na parang walang silbi sa mundong to ngayon. Isa lang. Sige, hingi ng pabor. Hayaan mo na. Ayaw mo yun na ipapakita mo ngayon sa kanila na kaya mong iangat ang buhay mo. Diba? Ka na lang magtanim ng galit. Mami, hindi naman po ako galit sa kanila. Natatawa lang po ako. Bakit? Dati-rati, kung lait-laitin ako niyan, parang na akong sobrang perwisyo sa mundo. Ngayon, sila lalapit-lapit sa akin. May kasabihan. Kapag binato ka ng tinapay, kailangan Batuhin mo ng tinapay na may palaman ng pasas ng mama. na nasa loob pa rin ang garapon. Correct. Op, bago ka kumain, magbalabal ka nga. Hindi maganda yung sa grasya ng Diyos, humaharap, Ay nako, overprotective mo. Ayan, kailangan talaga yung parang nakatapis ka. Yung maglalaba ka sa Liliw, Laguna. Mami, Ay. nalisan nila. Mami. Si Kuya Willie. Hige, pakikinig ako. Hello po, Kuya Willie. Oh, nasaan ka ngayon? Nasa bahay lang po kasi bukas po, birthday ko na gusto ko lang po magbaba dito sa bahay. Birthday mo pala bukas. Paano yan? Anniversary ng show natin bukas. Ay, Kuya Willie, diyan ko po talaga balak mag-celebrate ng birthday ko. Asipag mo talaga. Gusto mo, punta ka rito sa hotel ngayon. At samahan mo ako rito at magsalo-salo tayo. At celebrate natin ang birthday mo. At iyayain mo na rin ibang staff natin. Okay po, Kuya Willie. Pupunta po ako dyan. Thank you po ng marami. At pagkatapos, dito ka na rin manggagaling papunta sa Ultra para mas mapadali ka. Isa bang gagaling ka ba dyan sa Laguna? Okay po. Sige po. Papunta lang po ako dyan. Bibihis lang po ako. Nandiyan na po ako, Kuya Willie. Thank you po ulit. Thank you po. Dive ka. Si Willie? Ang bait-bait talaga ni Willie, no? No. Phone mo to eh. Hindi naman akin to eh. Kumari mo yan, si Willie. Si Winnie. Si Oh, Willie yun eh. Ang bait-bait talaga ni Willie. Ang tawa mo na pamangkin ko. Iisip ka sa buhay ko. Kain ka na muna. Si Willie. Si Willie. Owen! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako makapasok dyan! Pasensya na po talaga. Utol, happy birthday! Thank you. Basa ka ng pawis. Grabe ang init sa labas. Saka ang daming tao. Nakita mo ba? Isang araw pa rin lang yan ah. Nabihan na nga namin yung ibang tao na umalis na eh. Kasi kahit anong gawin, hindi sila magkakasa dito. Kung kaya ba natin ipasok lahat yan, pwede naman, di ba? Kaso talaga hindi ubre. Pwede na eh. Tol, wala tayo ng staff. Pinapakaw ng direct yung mga tao sa labas. Akit mo sa mesa ka. Oh, sige.
Tulong! Tulungan niyo kami! Kung noon, tuwing kaarawan ko ay mga regalo ang buhat ko. Sa pagkakataong iyon, mga bangkay at naghihingalong tao ang bitbit ko upang tulungan. Isang pangyayari na nagpapaalala sa akin na maikli lang ang buhay ng tao at hanggang may pagkakataon pa ay bigyan mo ito ng halaga. Base sa datos ng Fact-Finding Committee ng DILG, maabot sa 770 katao ang nasugatan sa trahedya. Hello, Owen? Anak? Salamat sa Diyos. Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina pa kami tumatawag sa'yo. Nag-aalala na nga kami lahat dito eh. Nakita niyo po sa TV yung nangyari? Oo, anak. Okay ka ba dyan? Okay po ako. Pero ang dami pong namatay eh. Pinilit naman po namin sila tulungan kaso talagang hindi po kaya. Hindi po kasalanan ko po eh. Di ba ayaw mo, loob mo, anak? Magdasal ka. Magpasalamat ka sa Diyos at hindi ka napahamak. Owen, sandali ha. Gusto ka makausap ng anak mo. Daddy, hello po. Anak, Happy birthday po. anak. Hindi masaya birthday ni Daddy eh. Pero may binigay sa akin magandang gift si Jesus. Mahabain pa yung buhay ko. Parang makasama pa kita ng matagal. Isang matinding trahedya ang nagpamulat sa isip ni Owen na mahalin ang mga magagandang bagay na biyaya sa kanya ng may kapal. Ganon din ang mga taong dapat na pahalagahan. Bagay na nagpatibay sa kanyang pangarap na lalo pang magtagumpay sa buhay at maging maingat sa mga desisyon niya para sa kinabukasan. Muling bumalik sa Himpapawid ang programa, pero kalaunan, nawala rin ito dahil sa pag-alis ni Willie sa istasyon. Pagod? Oo, pre. Pero ang tanong kung saan ako pagod. Ha? Saan? Ano sabihin? Sa trabaho ko ba? O sa show? Alam ko nararamdaman mo. Pare-pareho lang tayo. Ano naman pala eh. Alam niya pala yung nararamdaman ko. Pare-pareho na pala tayo hindi masaya sa trabaho natin. Sabi mo pa. Alam niyo, pre, kahit anong hirap na gawin namin doon, kahit anong energy pa ibigay namin sa show na yun, wala talaga, hindi na siya gagante. Ba talaga pag si Kuya Willie na host? Ganyan ang ganyan, tatama rin ka talaga magtrabaho. Dali. Excuse me, pre. Dali. Hello? Hello po. Si Owen po ito. Oh, Kuya Owen, kamusta ka na? Ay, kumusta po? Nabalitaan ko lang po kasi yung may bago daw pong show si Kuya Willie sa TV5. Totoo po ba yon? Yung Willy. Oo, malapit ako yung mag-pre-prod. Ay, yun yung itinawag ko kasi, baka kasi may bakante pa kayo, baka pwede pa ako mag-apply. Tatawagan ka talaga namin. Kaso di ba may existing show ka pa? Ay, hindi. Tapos na ako trata ko doon. Ganun ba? Okay, sige, maganda yan. More than willing ako makatrabaho si Kuya Willie. Ganun ba? Di ibig sabihin makakasama ka namin sa Willing Willie. Talaga po. Nagpapasalamat ako sa Diyos na marami man akong pagkakamali sa buhay, patuloy pa rin niya akong binibiyayaan. Sa magagandang nangyayari sa aking buhay, parang ilang beses akong tumama ng jackpot sa Willing Willie. Nagpapasalamat ako sa Diyos na muli tayo binigyan sa pagkakataon para magkasama-sama muli, para magumawa ng isang programa.
At nagpapasalamat din ako dahil di niyo ako iniwan sa oras na sinisiraan tayo ng ibang mga tao. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang munting regalo. Bibigyan ko kayo lahat ng kotse. Kotse! Nag-iisa po kami! Lahat kayo, nag-iisa. Yay! Thank you, Kuya Willie! Thank you, thank you, thank you. Awas, Kuya Willie! Natutunan ko na hindi masama ang mangarap. Basta't patuloy lang na umapak sa lupa. Matikman man ang sarap. Pero patuloy akong mangangarap. Patuloy kong bibigyan saya ang mga taong mahal ko. Patuloy kong mamahalin ang mundong ginagalawan ko. At syempre, habang buhay, patuloy akong magiging isang TV at movie fan. Isa kang aminadong TV fan. Sino-sino ang mga hinahangaan mong artista noon, Owen? Nung una pa lang, Nay, yung mga komedyante, TVJ. Oo, Tito Vic and Joey. Tito Vic and Joey kasi bata pa lang ako, nanood ako ng Itbulaga, tapos ang galing magpatawa, ang ganda ng show. Na-imagine mo ba na mula sa Itbulaga ay mapupunta ka sa isang programa na dating kaengkwentro ng Itbulaga? Hindi po, nung nasa Itbulaga ako, hindi ko naisip, basta doon na umiikot yung mundo ko. Oo. Sa Itbulaga, ang saya-saya. Araw-araw, iba't iba yung ginagawa. Gusto ko to, gusto ko to. Yes, at yun ang bumuo ng mga pangarap mo. Yes. Oo, di ba kilala ka bilang Jimmy Santol? Opo, Gawan mo nga ako ng isang Jimmy Santol. Sample naman, oh. Jimmy Santol. Okay. I love you 3 times a day. Yan, ginagaya ko na yun. May iba Jimmy pa? Santos. O sige, iba pa linya ni Jimmy. Meron pa? Well, according to your certificate of residency, each one of us should pay. Mga ganyan. So, idol mo rin si Jimmy Santos. Idol ko rin ay, idol ko. Tapos ngayon, nandito ka na sa Willing Willie. Opo. Okay. Meron ako narinig kay Willie Revillame one time sa pag-uusap namin. At nung nandun ako sa backstage, narinig ko siya, nasan si Owen? Nasan si Owen? Alam niyo naman di ako mabubuhay pag wala si Owen. Nung bitiwan ni Willie yung salitang yon, nagkatinginan tayo. Sumenyas ka sa akin ng ganyan. Yes. Owen, mula sa puso, anong pakiramdam mo kapag kaalam mo na si Willie ay ngarag na ngarag, hindi mapakali, parang pilay kapag wala si Owen? Nay, para makatrabaho mo isang Willie Revillame at para magtiwala sa'yo, proud na proud ako. Ang taba-taba ng puso ko. Feeling ko, ang galing-galing ko. Feeling ko, nagawa ko na lahat or mahihirapang tapatan yung ginagawa ko. Kapag nililingon mo yung nakaraan na isa kang TV fan, isa kang manggagawa, na sabi mo nga, nagbabas ka lang, ikaw kumpara mo sa buhay mo ngayon na dekotse ka na, maalwan na ang buhay mo, na bibili mo na ang mga pinapangarap mo, paano mo pinagkukumpara yun at tinatanggap? Unang-una na hindi ko kinakalimutan yung nakaraan ko. Tama. Kasi yun yung ginagawa ko ngayon, yung parang inspirasyon ko na dati, eto ko, na ikukumpara ko na ngayon, ganito na ako. Naisip ko na, sariling pagsisikap ko. Oo, at saka laging karugtong ang nakaraan. Yung nakaraan. Diba? Lagi kang titingin sa pinanggaling. Oo, maligaya ka ba ngayon? May mga araw na malungkot, may dumarating na problema, pero tatawanan mo na lang na yun. Iisipin mo ba yung problema mo samantalang yung nagagawa mong kabutihan sa mga tao? Nakakatulong ako kay Kuya Will sa pagpaspasaya. Parang, problema, madali na yan. Ikaw mabuting anak ka. Gaano ka kabuting ama, Owen? Lahat ng kaya kong ibigay sa anak ko, gagawin ko. Owen, alam mo, maraming salamat dahil pinagkatiwala mo ang kwento ng buhay mo sa Star Confessions. Pero gusto kong isara ang interview na ito sa pagpapasalamat sa programang ito sa pamamagitan ng linya ni Jimmy Santol kung saan ka nakilala. Well, to all the people who are watching right now, thank you very much from the bottom of my heart. Just remember, I love you 3 times a day. Come on, everybody. Let's go. Star Confession. Mwah. Salamat. Salamat, Nay. Thank you, thank you. Salamat, thank you. Nay. Ang naging kapalaran ni Owen ay isang patunay lamang na walang imposible sa ating buhay. Ang malalaking pangarap ay maaaring matupad basta may kaakibat na sipag, lakas ng loob at katapatan. Kaya naman ang TV fan noon ay siya na ring pinanonood ngayon. At ang Owen na sakit ng ulo noong nakaraan
ay kasalukuyan ng hinahangaan. Naway patuloy pang patnubayan na may kapal si Owen upang patuloy niyang matahak ang tamang landas ng buhay. Ako po si Christy Fermin na nagsasabing sa bawat maningning ng buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions. Di ba tuwing lasing niyang pinapamukha niya sa akin na hindi niya ako tunay na anak? Lumaking sabik sa pagmamahal at puspos ng kahirapan. Pag hindi ako lumakad, hindi tayo kakain. Ngunit natutong mangarap. Ikaw na ang babae sa Breakwater. Hindi ka mananalong Best Actress. Hindi ka mahusay na artista. Sa pag-aartista ko lang din naranasan yung bigyan ako ng halaga. Kasi hindi naman pwedeng sa indie ka lang napapanood, di ba? Kaya ang sabi ng TV5, susubukan nilang umarte ka sa istasyon nila. Tunghayan ang buhay ni Catherine Luna.